Habulin ninyo ako. Wala akong pambayad sa tuition, kaya't kailangan kong mag-drop out. Bitawan ninyo ako! Huwag kang magsalita. Tulungan mo ako. Habulin. Mga bastos! Hinahanap po kayo ni Sir Feng. Si Su Lily? Hanapin mo siya. Masusunod. Sir Feng, naimbestigahan ko na po. Si Su Lily at ang kapatid niya ay magkasama, mahirap ang kanilang pamumuhay, malinis naman ang kanyang personal na buhay. Ang laruan na nagustuhan ni Feng Mohan, tunay ngang malinis. Pero maraming utang ang kapatid niya. Bahala na kayo. Masusunod. Sino kayo? Ikaw si Sulili, tama? Ang kapatid mo ay may utang sa akin na 200,000. Kung hindi niya babayaran ngayong gabi, mamamatay siya. Nasaan ang kapatid ko? Anong ginawa ninyo sa kanya? Kung ayaw mong may mangyari sa kanya, sa loob ng kalahating oras, pumunta ka sa Yinlin Bar. Halika. Kuya, huwag kang hayaang may mangyari sa'yo. Ikaw? Ito ang unang beses na nakita ko. May naglakas loob na kausapin ako ng ganito. Ikaw ba ang nagpadala para hanapin ako? Nasaan ang kuya ko? Ano ang pangalan mo? Nasaan na ang kuya ko? Kuya! Lily, huwag mo akong alalahanin. Lily, Pakawalan mo ang kuya ko. Pakiusap. Naawa ka? Pakiusap. Pwede ko siyang pakawalan? Ikaw ay manatili. Ano? Ayaw mo? Kung gayon, umalis ka. Gusto ko. Gusto kong aktibo kang magpasaya sa akin. Hubarin mo ang damit mo. Gising ka na? Hindi mo kayang sukatin ang sarili mo. Anong nangyari sa kuya ko? Paano kung magkaroon tayo ng kasunduan? Maging babae ko. Ikaw ang magtakda ng presyo. Hindi pwede. Hindi mo na ako pwedeng apihin. Walang naglakas loob na sabihin sa akin na hindi pwede. Bitawan mo ako. Aso ka ba? Kung aso ako, kinagat na kita hanggang mamatay. Huwag mong isipin na porket mayaman ka ay sikat ka na. Gusto mo akong bilhin, pero ayaw kong magpabili. Binibini, ito ang kasunduan. Kung nakapag-isip ka na, pumirma ka na. Kalimutan mo na ang plano mong iyan. Ginoong Feng, gusto mo bang ipadakip siya? Hindi na kailangan. Babalik siya at magmamakaawa sa akin. Kuya,
Kuya. Kuya, anong nangyari sa iyo? Dugo? Ang dami mong dugo? Tara, pumunta tayo sa ospital. Halika na, pumunta tayo sa ospital. Pamilya ni Su Xiaofan. Ako po. 3 tadyang ang nabali at tumusok sa baga. Maghanda ng 800,000 piso sa loob ng 3 araw. Estudyante pa lang ako. Sana ako makakahanap ng 800,000. Jajia, pwede mo ba akong pahiramin ng pera? Pwede. Pero may 200 piso lang ako sa bulsa ko. Magkano ba ang kailangan mo? Wag na lang. Tita, pwede ko po ba kayong kausapin? Yung bahay po sa probinsya? Pwede po bang ibenta niyo muna? Sulili, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ang bahay na ito ay akin. Kung gusto mo ng bahay, palabasin mo ang mga magulang mo mula sa ilalim ng lupa para kunin ito. Pagkatapos umalis ni nanay at tatay, si kuya na lang ang nag-iisang kamag-anak ko. Hindi ko hahayaang mangyari ang masama sa kanya. Maging babae ko. Ikaw ang magtakda ng presyo. Bumalik na po ang sir. Ginoong Feng, pumapayag ako sa iyong kasunduan. Anong kasunduan? Naalala kong sinabi ni Binibining Su, hindi interesado. Kung basta mo na lang muling papapasukin ang sino mang walang kinalaman, paparusahan ka ayon sa patakaran ng tahanan. Opo. Opo. Binibining Su, umalis na po kayo. Patawad. Maligo ka. Titiisin ko na lang at matatapos din. Hindi ka pa lalabas? Hintayin mo bang buhatin kita? Huwag. Alisin mo! Masakit. Mabuti at alam mong masakit. Huwag mong kalimutan na ikaw ang nagmakaawa sa akin. Galingan mo, may gantimpala ka bukas. Binibining Su, pinapababa ka ng amo pagkatapos mong magbihis. Mayroon ka lang 10 minuto. Masama sa tiyan ang pag-inom ng gamot nang walang laman ang tiyan. Kumain ka muna ng kaunti. Naayos ko na ang problema ng kapatid mo. Ipagkakaloob ko sa kanya ang pinakamagandang serbisyong medikal. Salamat. Ano? Maari ba akong bumalik sa paaralan sa loob ng ilang araw? Ilang araw na rin akong hindi nakakauwi. Ihahatid kita. Hindi. Ayon sa napagkasunduan. Lily, nasaan ka nitong mga nakaraang araw? Namiss mo ako? Hindi Pero may taong naghahanap sa iyo. Lily,
Dahil hindi ka pumasok nitong mga nakaraang araw, tinulungan kitang gumawa ng notes. Salamat. Sulili? Halika rito. Sino yan? Sino yan? Nahulog ang hair clip mo. Magpakabait. Kita tayo mamaya. Lily? Sino yung lalaki? Ang gwapo niya. Hindi ko alam. Hindi masyadong close. Tara na. Gusto ka ng lalaking estudyanteng yon. Wala kang pakialam. Tandaan mo, ibenta mo ang sarili mo sa akin. Ayoko na sa kanya. Ang bait naman. Ginang. Dumating na po ang matandang ginang. Matandang ginang. Siya ang ina ni Feng Mohan. Ang kapal naman talaga ng mukha mo. Ganoon mo ba kagusto ang kama ng aming pamilya, Feng? Pasensya na po. Wala po akong ginagawa. May mali ba sa sinabi ko? Hindi ba ikaw mismo ang naghubad at inakit ang anak ko? Ginang, huwag na po kayong magalit dahil sa ganyang tao. Si Mohan din talaga. Ang babaeng ito, walang ganda, walang katawan. Ano ba ang nagustuhan niya rito? Siguro dahil malandi siya. Matandang ginang, sabihin niyo na po ang gusto niyong sabihin. Kung wala na po, aakyat na po ako. Mang-aakit ng kasintahan ng iba? At ganyan pakakapal ang mukha? Kasintahan? May kasintahan pa pala siya? Shuaer, dapat ay matagal mo nang tinuruan ng leksyon ang babaeng ito para matuto siyang walang hiya. Kung ikaw mismo ay walang kakayahang panatilihin ng isang lalaki, dito ka lang magwawala. Sinasabi ko sa iyo, hindi ako madaling apihin. Ang lakas naman ng loob mo. Shuaer, ayos ka lang ba? Isa talaga siyang walang pinag-aralang babae sa probinsya. Anong tinitingnan mo? Hindi niyo pa ba siya itinatapon palabas? Matandang ginang, nasa kumpanya po ang Ginoo. Tingnan niyo po, gusto niyo po bang hintayin si Ginoo na bumalik? Ako na ang kakausap kay Mohan. Bilis, palayasin niyo ang babaeng ito. Opo. Sulili, lumapit ka. Senyor, umalis na po si MS Su. Umalis? Itong si Sulili, talagang matapang na. Lily, anong nangyari sa'yo? Gia. Wala, wag kang umiyak. Classmate Joe, itinuturing mong diyosa si Sulili? Ngunit, sa labas ng paaralan ay nakikipaghalikan sa iba. Sulili, isang taon kitang niligawan, pero hindi ka pumayag. Tapos ngayon ay mayaman na ang kasama mo. Walang hiya. Itong si Sulili ay mukhang inosente, pero sa likod ay napakalibog. Dapat lang napakitaan siya ng ganti. Ngayong gabi, kayong tatlo ay pasayahin siya ng husto. 1,000,000 piso bawat isa. Tara. Lily. Huwag ka nang umiyak. Uminom ka ng tubig. Hindi na kailangan. Salamat. Ay, inumin mo na lang. Espesyal na binili ito ni Feyang para sa iyo. Magkakaklase naman tayo. Huwag ka nang mahiya sa amin. Sige. Magkano ililipat ko sa'yo? Hindi na kailangan. Tara.
Tara. Si Lily, dadalhin ka namin para magpahinga. Tara na. Umalis ka sa akin para lang makipaghalubilo sa mga batang paslit na ito? Boss Feng, dinala si Miss Su sa hotel. Susundan ba natin? Napakaluwag mo ba? Magmaneho. Opo. Feyang kayo. Ano ang gagawin ninyo? Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Anong sa tingin mo ang gusto kong gawin? Sulili, alam kong may kasama ka na sa labas ng campus. Huwag ka nang magpanggap na inosente sa akin. Kagatin mo ako? Huwag. Huwag po. Huwag. Sulili. Si Sulili ang nobya ko. Mag-umutel kami, may pakialam ka pa. Talaga? Ang init. Siyempre, kayo, umalis na kayo agad, huwag kayong mangialam. Ayaw pa umalis ng matanda, ano? Gusto mo pang manood? Ang susunod na eksena? May bayad na. Kung ayaw kong umalis? Sino nagsabing hawakan mo siya? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Dalhin ninyo at asikasuhin. Opo. Kayo? Bitawan mo ako. Bitawan! Ang init. Ang init. Tulungan mo ako. Sulili. Nakikilala mo ba ako? Masamang tao. Feng Mohan. Huwag kang matakot, tutulungan kita. Tulungan mo akong tanggalin. Hindi matanggal. Halika, ganito. Ginangsu, gising ka na? Aling Wang. Ito ba ang bahay ni Feng? Hindi ba nasa eskwelahan ako? Ginangsu, nakalimutan mo na ba? Ang Ginoo ang nagbuhat sa iyo pauwi kagabi. Espesyal na ipinagbili ng Ginoo. Naghanda kami ng tonic sa kusina para sa iyo dahil nahirapan ka raw kagabi. Halika, inumin mo na habang mainit pa. Salamat, Aling Wang. Mohan, nasa bahay ka ba? Ang engagement party natin. Bakit ka nandito? Napakamakapal ng mukha. Ginang Murong, maging magalang ka naman. Kung hindi, wag kang magtataka kung bastusin kita. Sino ka sa tingin mo? Isa ka lang naman na naghubad at umakyat sa kama. Wag ka nang magsalita? Gusto ni Feng Mohan ng ganoong klase? Kung hindi, Ginang Murong, subukan mo rin kayang maghubad? Ikaw, Kahit na maghubad ka, hindi rin siya magiging interesado sa iyo, di ba? sino ba ang babaeng ito? Naglakas loob pang saktan ako. Mohan, Magulo sa teritoryo ko. Ginang Murong, napakawalang hiya mo. hindi ganoon, Mohan. Siya ang unang nang insulto sa akin. Makinig kayong lahat. Siya ang babae ko. Kung sino man ang maglakas loob, nagambalain siya simula ngayon. Kalaban niya ako, si Feng Mohan. Wang Ma, paalisin mo siya. Binibining Murong. Sige po. Hindi ba't matulis ang dila mo dati? Bakit hindi ka lumaban kanina? Wala naman siyang sinabing mali. Hubad naman talaga ako. Tumahimik ka. Hindi pa kita sinisingil. Anong singil? Nagtago ka para lang makipag-date kay Zhao Feiyang? Inapi ka niya? Hindi. Senyor, nagkamali po kayo kay Binibining Su.
Dumalaw po ang matandang ginang. Tanga. Sa susunod, ako ang magtatanggol sa iyo sa ganitong bagay? Naiintindihan mo? Pero nanay mo siya. Ikaw ang babae ko. Ngayong nakasiping na kita, dapat kitang panagutan. Anong nangyari, Xuer? Inapi ka ba ni Mohan? Tita, ibinalik na naman ni Mohan sa bahay ang maliit na kalapating iyon. Kailangan niyo po akong tulungan. Ang maliit na kalapating ito ay talagang hindi bumibitaw. Aabisuhan ko na ang lahat ng media ngayon. 1 linggo mula ngayon, ikaw at si Mohan ay magho-host ng engagement party. Tita, papayag kaya si Mohan? Oo naman. Hindi ko ba kilala ang sarili kong anak? Nakikipaglokohan lang si Mohan sa kanya. Ang totoo, gusto niya ng maliit at magandang babae. Ganoon pala. Susundin ko po ang lahat ng sasabihin niyo, tita. Ipinaalam ng may bahay ni Boss Feng sa lahat ng media sa buong syudad na may engagement party raw sa susunod na linggo. Gusto niyo po bang linawin ito? Hindi na kailangan. Paano si Ginang Su ngayon? Ano? Kinakabahan ka ba sa babae ko? Hindi po ako nangangahas, sir. Boss, mamayang alas 8 ng gabi ang engagement party. Magbihis ka na. Saan tayo pupunta? Ano? Kailangan ko pa bang magulat sa iyo kung saan ako pupunta? Kailangan ko pa ring malaman anong damit ang isusuot at anong okasyon at anong makeup ang gagamitin. Anong ginagawa mo? Pipili ako ng damit at aayusan ka. Dalhin mo lahat ng pinakabagong damit. Dito? Opo. Ganito ba mamili ang mga mayayaman? Mr. Feng, tingnan niyo po. Lahat po ito ay limited edition sa buong mundo. Ano? May nagustuhan ka ba? Ito, Ito, medyo makapalang binti mo, hindi pwede. kung ito. Hindi pwede. Wala kang dibdib. Ito, sigurado namang pwede na, di ba? Kahit maikli, pwede suotin kahit walang dibdib. Ito, hindi pwede. Wala kang puwit. Ayoko na. Tigil. Bakit galit ka na naman? Sinasabi ko lang ang totoo. Hindi ako galit. Wala lang talaga akong dibdib, wala ring puwit, at makapal pa ang binte. Hindi bagay sa akin ang mga damit na ito. Totoo nga. Tumawag ka ng tao. Hindi bagay sa kanya ang mga ito. Ayusin ayon sa sukat niya. Ngayon din? Ayoko. Bakit ka galit? Kahit medyo makapal ang binti mo, wala kang dibdib at puwit, gusto ko lang kasama ka. Tuloy po, Miss Su, para makapagsukat kayo ng damit. Sige. Boss Feng, Sabihin mo, isama niyo po si Miss Su sa engagement party niyo? Hindi po ata tama. Cheng, ilang taon ka na bang sumusunod sa akin? 10 taon na po. 10 taon na? Alam mo ba kung ano ang dapat mong sabihin? At kung ano ang hindi dapat sabihin? Wala ka bang ideya? Kapag naglakas loob ka pang magsalita ng wala sa lugar, babaklasin ko ang dila mo. Opo. Maganda ba? Maganda. Sobrang bongga naman ito. Hindi mo pa sinasabi kung saan tayo pupunta. Sinabi ko na. Huwag mong questionin ang desisyon ko. Tara na! Ang bilis magbago ng ugali. Bukas, hindi ka na kailangan pumasok sa trabaho. Ayos lang, ako ang nagkamali. Bumaba ka sa kotse. Minsan mabait si Feng Mohan sa akin. Minsan naman hindi. Mahal mo ba talaga ako o hindi? Siya po si President Feng. Si Puntahan President niyo Feng, dali. President Feng. President Feng. Ngumiti. President Feng. President Feng, President Feng, President Feng. Mr. Feng, ngayong gabi ang engagement party mo. Nagdala ka ng ibang kasama. Ano ang layunin mo? Ito ba ang kabit mo?
Alam ba ng fiancé mo ang tungkol sa babaeng ito, Miss? President Feng, sagutin niyo po ang tanong. President Feng, President Feng. Sagutin niyo po, President Feng. Magpapa-engage ka ngayong gabi? Hindi ko masasabi. Boss Feng, Boss Feng, Boss Feng. Anong nangyayari dito? Lalong lumalaki ang lakas ng loob mo. Nangahas ka ng kwestiyonin ako? Boss Feng, nakuhanan na kami ng mga reporter. Hindi ba may karapatan akong malaman ang totoo? Anong tawag mo sa akin? Boss Feng? Magpa-fiancé ka, hindi ba? Oo, Kung gayon, bakit mo pa ako dinala dito? hindi mo kailangang malaman. Sige. Kung gayon, pwede na ba akong umalis? Ayoko kasing pinagsasabihan ako ng iba na ako ay kabit. Bitiwan mo ako. Bitiwan mo ako. Bitiwan. Umalis ka. Diyos ko, sino ang babaeng ito? Naglakas loob siyang sampalin si Mr. Feng? Gusto na ba niyang mamatay? Tapos na, tapos na. Tiyak na mamamatay siya. Bitawan mo ako, napakaraming tao. Sumigaw ka pa? Gugustuhin kitang rito mismo? Anong karapatan mo para gawin iyon sa akin? Anong karapatan mo para apihin ako? Wala akong interes kay Murong Shue. Ang balita ay ipinakalat ng lola. Ngayon, hinayaan kitang humarap sa mga reporter para lang sabihin sa lahat, ikaw lang ang babae ko. Kaya ginagamit mo lang ako bilang panangga, di ba? Pwede nating sabihin na ganoon. Paano pa ako haharap sa mga tao pagkatapos nito? Paano pa ako magkaka-boyfriend? Magkaka-boyfriend? Hindi naman pwedeng ganito na lang tayo palagi. Kailangan ko rin ng sarili kong buhay. Hindi ako papayag. Kung gayon, papakasalan mo ba ako? Alam ko na. Gusto kong mapag-isa. Pwede mo ba akong ipagbuhos ng tubig? Sige. Sino ka para magsabi niyan? Magising ka sa katotohanan. Isa lang transaksyon ang relasyon ninyo. Hindi kanya gusto. Ha? Binibini, anong apelyido mo? Ang ganda mo naman. Huwag kang lumapit. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Huwag kang lumapit, tulong! Tulong! Feng Mohan, tulong! Umalis ka. Kung hindi, paiyakin kita. Salamat po. Kung gusto mo talagang magpasalamat, magpakasal ka na lang sa akin. Ginoo, huwag kang magbiro. Hindi ako nagbibiro. Pagkakita ko pa lang sa iyo, minahal na kita agad. Feng Mohan. Ay naku, ang sarap talagang inisin ng ibang tao. Pati ba naman pagtatapat? May nanonood pa? Pei Xiao, anong ibig sabihin ng pagyayakapan mo sa babae ko? Babae mo? Di ba ang tanda ko? Ngayon ang engagement party ninyo ni Murong Shue? Nagkakamali ba ako? Tama na. Bakit naman hindi? Ate, napaka-inosente mo kasi. Kaya ka nabubulagan sa ganyang klaseng lalaki. Engagement na ngayon. Pero nakikipaglandian pa rin sa iba. Kung ako sa'yo, paalisin mo na agad yung lalaking yan. Naintindihan mo ba? Mohan, bakit ka nandito? Bakit hindi ka pa pumasok kaagad? Naghihintay pa si Shuer sa loob. Mabuting maghintay ka sa akin? Babalikan kita pagkatapos kong maging abala. Halika. Ate, ang ganitong klase ng lalaki ay hindi karapat-dapat pag-aksayahan ng iyong kalungkutan. Sila ang tunay na magkaugma. Ako ang sobra.
Uy, bakit hindi kasama ni CEO Feng si Miss Su? Ayaw na niya kay CEO Feng. Yan. Mayroong ilang mga tao kasi, hindi pa rin nila naiintindihan ang kanilang sariling katayuan. Nangarap na maging isang reyna. Magpapakasal na nga sila. Wala pa rin kahihiyan na lumalapit. Tapos na kayong magsalita? Kung tapos na, pwede na ba akong umalis? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Binibining Su, ang damit na ito. Si Ginoong Feng ang bumili para sa'yo? Tama. Ito ay limited edition sa buong mundo. Karapat-dapat ka bang isuot ito? Hindi ka na nga gusto ni Ginoong Feng. Anong karapatan mong isuot ang damit na ito? Walang hiya kang babae. Ngayon ipapakita ko sa lahat kung gaano ka. Umalis ka. Ang lakas ng loob mong itulak ako. Kung wala kang suporta ni Ginoong Feng, sino ka para umasta? Tingnan ninyo, lahat. Ito ang kapalaran ng umaagaw ng lalaki ni Shu. Tigil! Hindi ba't sinabi ko sa'yo na maghintay ka lang sa akin at huwag kang magpagalagala? Gusto kong umuwi. Ginoong Feng. Ginoong Feng, akala ko nagsawa ka na. Binigyan ko lang siya ng leksyon. Gusto nyo bang mamatay? Hubaran nyo sila ng damit. Itapon nyo sa labas. Opo. Wag po. Hindi nyo kami pwedeng gawin ito. Mga VIP kami. Kung ganito ang gagawin nyo sa amin, paano pa kami magiging mga socialite? Share, ipinagtatanggol lang kita. Pakisabi kay Ginoong Feng. Tigilan nyo yan. Muhan, si Binibining Su naman ay hindi rin nasaktan. Para sa akin, palampasin na natin to sa pagkakataong ito. Tama? Isa lang akong tagalabas. Bakit naman niya ako? Pagtatanggol at sasalungatin si Binibining Murong? Oo nga, Feng Zong. Sa araw na ito ng kaligayahan. Bakit pa kailangang masira ang usapan dahil lang sa ibang babae? Karapat-dapat ka talaga, Morong Miss. Ikaw nga ay isang babaeng may pinag-aralan mula sa isang respetadong pamilya. Manahimik! Mukhang nagkamali kayong lahat ngayon sa isang bagay. Hindi ako dumating dito ngayon para magpakasal, kundi para bawiin ang kasal. Naku po, ang pamilya Murong. Bigla na lang binawi ang kasal sa harap ng lahat. Binawi ang kasal ng pamilya Feng. Tiyak na hindi na siya makakahanap ng mapapangasawa pagkatapos nito. Feng Mohan, gusto mo lang ba akong ipahiya sa harap ng lahat ngayon? Hindi ka ba natatakot na magalit ang pamilya Murong sa atin? Ano ba ang pamilya Murong? Ang magiging asawa ng pamilya Feng. Siya lang. Ano? Gusto pala ni Feng Zong na pakasalan ang babaeng ito? Totoong isang hamak na babae na makakapasok sa mayamang pamilya. Tapos na. Nagkamali pala kami at nagalit ang magiging asawa ni Feng Zong. Kumilos! Wag. Feng Mohan, anong ibig mong sabihin sa asawa ng pamilya Feng? Hindi ba ito ang matagal mo ng gusto? Sige, Ginang Feng, umuwi na tayo. Ibababa mo ako. Huwag kang malikot, sugatan ang paa mo. Maligayang pagbabalik, Ginang at Ginoo. Ang daming tao, nakakahiya. Hindi marunong magpahalaga. Mama Wang. Anong tinitingnan mo? Humawak ka ng mahigpit. Kaya ko naman mag-isa. Huwag kang gumalaw, ang lampa mo. Akala ko pala, may malambot din siyang panig. Okay na. Salamat ha. Magpasalamat? Paano? Ganito ba? Umakyat sa kama. Hindi pwede, sugatan ng paa ko. Ano bang iniisip mo? Pinapaakyat kita sa kama. Para tabihan ako, sandali.
Huwag kang gumalaw. Hindi pa ako nagpapalit ng pajama, hindi komportable. Ha? Hindi ka tumupad sa usapan. Sabi mo sandali lang hihiga. Hawak lang, hindi galaw. Bakit hindi? Bastos ka. Ang ganito ba ay bastos na? Paano naman ito? Hindi pwede. Hindi pwede. Ako ay nasugatan. Ang sugat mo ay sa paa. Hindi naman nakakaapekto. Tulungan mo ako. Masakit talaga. Kasalanan mo lahat. Sa susunod, dahan-dahan na lang ako. Bangon, may pupuntahan tayo. Saan? Sa Civil Affairs Bureau. Seryoso ka ba sa sinabi mong pakakasalan mo ako? Hindi ba't niloloko mo lang ang mga reporter? Ako, si Feng Mohan, ay hindi kailanman nagsisinungaling. Ikakasal tayo? Tara na, Ginang Feng. Ginang, ito ang regalo sa kasal na ipinahanda sa akin ni Mr. Feng para sa inyo. Isang kontrata ng pagbabahagi na nagkakahalaga ng 10 bilyon. Napakabigat nito. Hindi ko ito pwedeng tanggapin. Kunin mo, ito ang dowry. Ginang, tanggapin nyo na po. Ito po ay ipinahanda sa akin ni Mr. Feng kaninang umaga. Sige. Kung gayon, ako muna ang mag-iingat nito para sa'yo. Nakahanda na ang Public Relations Department para sa kasal. Kung may gusto ka, sabihin mo lang sa akin. Hindi na kailangan, hindi pa ako nakapagtatapos. Masama kung malalaman ng iba na kasal na ako. At ayaw ko ring ipahiya ka. Mukhang may alam ka sa sarili mo. At ayaw din sa akin ng nanay mo. At pinapapili ka pa sa iba. Tama na. Hindi mo na kailangan alalahanin ang mga bagay na iyon. Asawa ko, umuwi ka muna. Sige. Halika na. Kinasal na kayo? Siguradong ikaw ang nag-udyok kay Mohan, di ba? Hindi ako. Huwag kang magkunwari na kawawa dito. Sinasabi ko sa iyo. Hanggat nabubuhay ako, hinding-hindi kita papayagan makapasok. Ginang, ayos lang po ba kayo? Wang Ma, ano ba ang nagawa kong mali? Bakit galit na galit sa akin si matandang ginang? Sabihin. Pangulong Feng, nalaman ng matandang ginang nakasal kayo. Galit na galit siya at sinaktan niya ang ginang. Si Su Lili na ito ay isang tunay na mahina. Sa tingin ba nila patay na ako? Kung sino-sino na lang ang umaapi sa kanya. Tara, pumunta tayo sa lumang mansyon. Yung international meeting mamaya. Kanselahin. Opo. Anong ginagawa mo rito sa oras na to? Ma, wala ako rito, kaya binubuli mo ang asawa ko? Si Su Lili ang nagsusumbong sa'yo, no? Ang walang utang na loob talaga. Ma, sasabihin ko ulit, kasal na kami. Hindi ko hahayaang saktan pa siya ng kahit sino. Binabantaan mo ako? Oo. Mukhang masyado ka lang nababato nitong mga nakaraang araw. Pumunta ka na lang sa ibang bansa para maglibang. Ikaw. Anong pangkukulam ang ginawa mo sa anak ko? Hindi. Kailangan kong mag-isip ng paraan agad. Wen Xian, kung hindi ka pa babalik sa bansa, ang anak ko ay magpapakasal na sa iba. Nakabalik ka na. Kung ayaw mong ngumiti, huwag ka na lang ngumiti. Ang pangit. Ang pula ng mga mata mo, namamaga pa ang mukha mo. Kung binuli, iiyak lang. Maawa ba sa iyo ang iba? Alam mo na, hindi mo ba kayang magsalita nang hindi ganyan kasama?
Nanay mo siya, anong magagawa ko? Ikaw ang asawa ni Feng Mohan, walang sinuman ang makakabasa sa iyo. Kahit namang api, ako lang ang makakagawa niyan. May tao. Sir, ma'am, pwedeng na pong kumain. Nabalitaan niyo ba? Ang asawa raw ni CEO Feng, papasok sa kumpanya. Ang misis ng CEO? Sino siya? Kilala niyo ba? Sikreto silang kasal, paano namin malalaman? Tingnan nyo, kung sino ang mag-report ngayon, siya yon. Sige na, wag na kayong magchismisan. Magpakahusay kayo. Si Assistant Wang pa mismo ang nag-utos na tratuhin ng maayos ang ginang. Hello, bagong empleyado po ako na magre-report. Bagong empleyado? Ikaw ang misis ng CEO? Ako? Kumusta kayo? Para po akong nag-a-apply. Puro mamahaling brand? Siguradong siya ang misis ng CEO. Sabi ko na nga ba, ang gulo-gulo, paano siya magiging misis ng CEO? Ito po ang aking mga dokumento. Wen Xian. Matalinong estudyante na graduate sa MIT. Wen Xian? Pamilyar ang pangalang iyan. Siya ang kababata ni CEO Feng. Dati, kinilig pa ako sa kanila. Diyos ko, Wen Xian, baka siya ang misis ng CEO? Huwag niyo lang akong i-extraordinary na tanggapin dahil kay Mohan. Gusto kong makapasok dito sa sarili kong kakayahan. Ay, Ginang Wen, kayo po ba ang asawa ng presidente? Ipoproseso ko na po ang inyong pagpasok. Halika, halika. Siya ba at si Mohan ay malapit? Ikaw na intern, halika rin. Nakapag-report na ba ang ginang? Nandyan na po, sa office hall. Tara, tingnan natin. Ikaw na baguhan, tapusin mo lahat ng ito at makakauwi ka na. Ang dami naman. Paano matatapos yan? Kung hindi matatapos, mag-overtime ka. Pinapakain ka ng kumpanya para lang sa... Bakit siya hindi kailangan gawin yan? Siya ang asawa ng presidente. May karapatan ka bang makipagkumpetensya kay Ginang Wen? Anong ingay yan? Bakit siya nandito? Ay. Patay, patay. Hindi naman siguro ganun kabilis malalaman ang pagkatao ko, di ba? Mohan? Bakit? Hindi mo man lang sinabi na pupunta ka? May obligasyon ba ako na ipaalam sa'yo ang schedule ko? Ginang Wen? Hindi ka ba ang asawa ng presidente? Bakit? Mukhang hindi naman kayo close ni Feng Zhang. Mohan, alam kong hindi ko nasabi sa'yo na umuwi ako ng mas maaga, pero galit ka pa rin sa akin. Ito ang regalo na dinala ko para sa'yo mula sa ibang bansa, kaya huwag ka nang magalit sa akin. Asawa ko. Namiss mo ba ako? Nasa kumpanya ito. Anong nangyayari? Parang si Boss Feng ay malapit sa intern na iyon. Hindi kaya nagkamali tayo? Kaya ba ang intern ang asawa ng CEO? Anong pinagsasabi mo? Sa kapangitan niya, paano siya magiging asawa ng CEO? Pero parang hindi naman malapit ang CEO kay Binibining Wen. Hindi mo ba narinig si Binibining Wen na sinabi na nagalit sa kanya ang CEO? Nag-aaway lang ang mag-asawa. Anong ipinagkakagulo doon? Oo nga pala. Sulili. Bumalik na ako. Si Mohan ay para lang sa akin. Ikaw na impakta ka. Naglakas loob kang agawin sa akin ang lalaki. Talagang humahanap ka ng gulo. Bakit ayaw mong aminin ang relasyon natin? Hindi po. Ayoko lang po na sabihin ng lahat na nakakuha ako ng trabaho dahil sa connection ko sa inyo. Ako? Gusto ko lang patunayan na karapat-dapat ako para sa iyo. Hindi ko kailangan na karapat-dapat ka para sa akin. Manatili ka lang sa tabi ko. Pero, O kaya iniisip mo na nakakahiya maging asawa ko, si Feng Mohan?
Ayaw talaga sa akin ng nanay mo. Gusto ko lang patunayan sa kanya. Bobo. Mahal ko? Miss Nakita? Nasa opisina tayo. Pinaparusahan kita. Pasaway. Hindi pwede. Sabi ko, pwede. Kaya pwede. Itong intern na ito, ang bata-bata pa lang ay inaakit na ang asawa ng iba. Ang babae talaga. Oo nga, Madam CEO, kahit nag-away kayo, hindi nyo naman pwedeng hayaan ng CEO na ganyan sa iba, di ba? Ano ang pinag-aawayan ninyo? Pag-uwi ko, aayusin ko talaga si Mokhan. Sa ngayon, siya ay nagagalit lang sa akin. Bakit hindi? Kami na lang ang sumama sa inyo para tingnan. Ang intern na yon, ngayon ay sigurado, inaakit ang CEO. Tama. Huwag nating bigyan ng pagkakataon ang babaeng iyon. Ma'am, samahan ka namin. Ito, Ma'am, baka naman natatakot kang pumunta. ang mga tanga na ito. Kung hindi ako pupunta ngayon, maghihinala sila sa akin. Tara, tingnan natin. Mohan, dinalhan kita ng mga dokumento. May dumarating. Asawa ko. Anong meron sa may dumarating? Mas nakaka-excite nga yan. Paano ko haharapin ang mga kasamahan ko ng ganito? Pumasok ka. Narinig nyo yan? Mahal na mahal pa rin ni President Feng ang asawa niya. Ayaw na ayaw niyang pabayaan ito. Totoo nga pala, ikaw nga talaga ang asawa ng CEO. Gusto kong ipaalam sa lahat na ako ang iyong lalaki. Feng Mohan, nababaliw ka na. Patay na. Nakalimutan kong sabihin sa iyo, ang salamin sa opisina ay one way. Mula sa loob, nakikita mo ang labas, pero mula sa labas, hindi tayo makikita. Sadyang ginawa mo? Oo. Mas kapanapanabik ganyan. Huwag kang magalit. Intern. Ikaw ang gagawa nito. Ito ang trabaho mo? Bakit sa akin mo ipapagawa? Sumasagot ka pa? Hindi mo ba alam na ito ang asawa ng presidente? Huwag mong isipin na dahil lang napansin ka ng presidente ay aangat ka na. Si Ginang Wen ang tunay na asawa. Ikaw, sa pinakamagaling ay kabit ka lang. Posible bang nagkakamali kayo? Ako ang tunay na asawa. Hindi ko ba narinig ng mali? Ikaw ang asawa ng CEO? Ikaw na bagong graduate na estudyanteng mahirap. Kung ikaw ang asawa ng CEO, kaya ko rin maging asawa ng CEO. Talaga kayong hindi nakakaintindi. May mga tao talaga, wala namang kapalaran, pero araw-araw, iniisip pa ring magpayaman at magpakasal sa mayaman. Hindi man lang tinitingnan kung ano ang sariling kalagayan. Ano ang iniiingay ninyo? Wang Tezu? Itong intern na to, tamad at walang kwenta. Ang iniisip lang niya araw-araw ay akitin ang CEO. Ang taong tulad niya, dapat nating paalisin. Trabaho ba yan ni Miss Wen? Hawak mo ang mataas na sweldo sa Feng Shi, pero naglalaro-laro ka lang dito?
Sa tingin mo ba ay angkop yan? Kung kaninong trabaho, siya mismo ang gumawa. Kapag nangyari ulit ito, bubulagin ko kayo at papaalisin kita. Opo, opo. Ma'am, pinapasundo po kayo ng CEO. Iyon. Nakasakay siya sa mamahaling sasakyan. Bobo, ang mamahaling sasakyan ba ang punto? Ang punto ay yung matandang lalaki sa tabi niya. Ah, ganoon pala. Itong intern na to, kung saan-saan lumalapit sa mayayamang lalaki. Ikaw? Nahuli ko na rin sa wakas ang iyong sikreto. Bukas, ipadala ang mga litrato sa group chat ng para makita ng lahat kung anong klaseng tao itong baguhan. Halika at tingnan, bilisan mo. Tingnan ninyo. Itong bagong intern, nilalandi ang matandang lalaki. Mukhang napaka-inosente. Pero sa likod ng lahat, ganito pala siya. Tunay na ang tao ay hindi nahuhusgahan sa panlabas na anyo. Sanay na pala siyang gumawa niyan. Kaya pala pagdating niya, sa unang araw pa lang ay nilandi na ang CEO. Tiyak na naglalaro lang siya. Naglalaro lang. Siguradong iniisip niyang marumi siya. Naku, sabihin ninyo, palagi siyang kasama ng iba. Hindi kaya, may ganoong sakit siya? Naku! Sa tingin ko, marami na siyang professional na sakit. Dapat lumayo tayo sa kanya. Para hindi tayo madamay. Nandyan na siya. Nandyan na siya. Sulili. Ang katawan mo. Bakit may amoy? Wala naman ah. Meron. May amoy baho. Anong ibig mong sabihin? Sulili. Ang litrato mo kasama ang matandang lalaki. Nakunan na. Ipinost na sa group chat ng kumpanya. Bakit ka pa nagpapanggap na inosente? Ano? Nagkakamali kayo. Siya ang driver namin. Sulili, isang mahirap na estudyanteng tulad mo nakakapagbayad ng driver? Huwag ka nang magpaliwanag pa. Pirmahan mo na at umalis ka na. Anong ibig mong sabihin? Dahil sa magulo mong personal na buhay, gusto ng kumpanya na magkusa kang mag-resign. Imposible. Wala akong ginawang masama. Bakit ko kailangang magkusa na mag-resign? Mas mabuti kung sumunod ka at pumirma. Kung hindi, ipapalabas kita sa guard. Ayaw pa rin umalis, ano? Tutulungan kitang umalis. Sige. Pirmahan mo? Pirmahan mo. Pengzong. Ang mga tao sa kumpanya ay nagkakalat ng chismis tungkol kay Jinang sa grupo at pinipilit pa siyang mag-resign. Ang mga taong ito ay hindi marunong matakot sa kamatayan. Pupuntahan ko na itong mga hangal at sisantihin silang lahat. Iutos mo na ipagbawal sa buong lungsod ang mga taong ito. Opo. Sandali. Ayaw niya na sinasabing siya ay nagkaroon ng impluensya, kaya siguradong magagalit na naman siya. Ilagay mo ako sa grupo. Huwag masyadong magpakitang gilas. Ang malaking boss na hindi pumasok sa grupo sa loob ng 10 taon, bigla kang pumasok sa grupo. Napakita na nga ng pagpapakitang gilas iyan. Bakit ka nakatunganga? Pengzong, naipasok na po kayo sa grupo. Pirmahan mo na. Pirma. Tingnan ninyo, nag-join na si Feng Zong sa group chat. Ang weird. Si Feng Zong kasi, sa loob ng maraming taon, hindi siya nagjo-join sa group chat. Bakit bigla siyang nag-join ngayon? Kailangan pa bang itanong yan? Siguradong narinig niya na mayroong hindi disente sa kumpanya, kaya siya dumating para ayusin.
Ayaw mong mag-resign ng kusa, kaya hintayin mong ma-blacklisted. Ang ibang tao talaga, hindi marunong makinig sa payo, kaya mapapahamak. Ngayon, kawawa sila. Mahal. Baka si Sulili ang asawa ng CEO? Paano nangyari ito? Paano naging ang asawa ng CEO si Sulili? Hindi. Tingnan nyo dali. Magkapareho ang profile picture ni Sulili at ni Ginang. Tiyak na nagkamali lang sa pagtag si Mr. Feng. Kaya pala. Nagkamali lang pala ng pagtag. Sabi ko na nga ba, paanong magiging asawa ng CEO iyon? Sulili, sapat na ang ginawa mong gulo. Pwede ka nang umalis. Bakit? Sabi ko, kahit pa magbitiw ako, dapat may lehitimong dahilan. Sulili, hindi mo ba nakikita kung gaano kamahal ng CEO ang kanyang asawa? Kung sinabi ng asawa na umalis ka, kailangan kang umalis. Tama, ikaw na may magulong personal na buhay, nararapat lang na patalsikin ka. Hindi namin gustong maging kasama sa trabaho ang tulad mo. Magkaroon ka naman ng kahihiyan at umalis ka mag-isa. Tama, umalis ka. Alice. Umalis ka. Umalis ka. Sige. Ayoko rin namang makatrabaho kayong mga taong ganyan. Aalis ako. Sa ganitong paraan, discreet at matutulungan ko siya. Siguro wala nang mang-aapi sa kanya, tama? Boss Feng? Umiiyak po ata si ma'am doon. Bakit umiiyak? Sino ang nang-api sa'yo? Walang nangapi sa akin. Hindi lang maganda ang pakiramdam ko. Kung gayon, ano ang dapat kong gawin? Para bumalik ang iyong magandang pakiramdam? Kaya ba ako ay isang napakainis na tao? Pakiramdam ko, hindi ako karapat-dapat mahalin ng lahat. Baliw. Sino ang nagsabing walang nagmamahal sa'yo? Mahal kita. Sa buong mundo, ikaw ang pinakamamahal ko. Talaga? Tama na. Huwag nang umiyak. Uwi na tayo. Huwag kang umalis. Huwag. May ipapagawa ako sa'yo. Bakit ka nandito? Nakalimutan mo na ang nangyari kagabi? Napakasigla mo sa akin. Niyakap mo ako at ayaw mong bumitaw. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Bumaba ka. May sorpresa ako para sa iyo. Sorpresa? Nandito na ang ginang. Dali-dali. Ano ito? Hindi ka ba masaya? Narinig kong kapag malungkot ang mga babae, gustong-gusto nilang bumili ng bumili. Ikaw ang asawa ko. Gusto kong mapasaya ka. Salamat. Maaga pa para magpasalamat. Pasok na kayong lahat. Kuya, Jajia, bakit kayo nandito? Ang asawa mo ang nagpatawag sa akin. Kaninang umaga, kukunin ako ng isang grupo ng mga bodyguard. Kinabahan ako. Ako rin. Kinuha ako ng bayaw ko. Lily, nagpakasal ka pala ng biglaan. Kailan ka nagkaroon ng asawang ganito kagwapo at ganito kayaman? Hindi mo pa sinabi sa akin. Ang sama mo naman. Hindi ko pa nga nasasabi. Binilhan ko sila ng 2 unit. Mula ngayon, ang mga kaibigan mo at ang kuya mo ay titira sa kabilang unit. Pwede mo silang bisitahin anumang oras na gusto mo. Ano?
Bakit? Hindi ba pwede? Pwede. Ang swerte ko dahil sa iyo, kaibigan. Bunso, ang bait ng bayaw mo sa'yo. Ang galing. Ang galing. Mauna na ako. Kuya, ayos ka lang ba? Gia. Sa wakas, makakapaglaro na tayo ng magkasama. Ginoong Feng, naimbestigahan na. Si Ginang Wen at ang mga kasamahan niya ay nagsabwatan para bulihin ang misis ninyo at pinalayas siya sa kumpanya. Paano niya nagawang saktan siya? Ang lakas ng loob niya. Hindi ba't may charity gala ang kumpanya sa loob ng ilang araw? Ganito, pagsamahin mo ang lahat, ako mismo ang magpapakita ng aking autoridad para sa aking asawa. Opo. Aha. Nakita ba ng lahat ang abiso ng kumpanya? Nagbigay ang kumpanya ng mga imbitasyon sa aming lahat para sa taunang charity gala. Naku, ang taunang charity gala ng kumpanya. Mga mayayaman at makapangyarihan lang ang nakapupunta doon. Makakapunta rin tayo. 7 taon na ako sa kumpanya at hindi pa ako kailanman naimbitahan. Talagang napakaswerte namin ngayon. Anong swerte? Dahil ito kay Miss Wen. Kung hindi, iimbitahan tayo ni Mr. Feng? Tama. Tiyak na nakita ni Mr. Feng na ipinagtanggol namin si Miss Wen, kaya isinama niya rin tayo. Miss Wen, ito ang iyong imbitasyon. Espesyal na sinabi ni Mr. Feng na kailangan mo talagang pumunta. Si Mohan talaga. Gusto ko ng pagiging pribado. Pero gusto niyang ipagmalaki ang aming pagmamahalan. Sino ba ang hindi nakakaalam? Tinatrato ka ni Mr. Feng na parang isang kayamanan. Ang pagiging mapili sa pagkain ay hindi maganda. Hindi na ako makakakain pa. Kung kakain pa ako, magiging baboy na ako. Napakanipis mo? Paano ka magiging mataba? Ibibigay ko na lang sa'yo. Ginang, may germophobia si Ginoo. Pasensya na, hindi ko alam. Subuan mo ako. Nakain ko na. Asawa ko, subuan mo ako. May regalo ako sa'yo. Ano? Ang charity gala ng Feng Group? Umalis na ako sa trabaho. Hindi ba angkop na pumunta? Bilang empleyado, hindi nga angkop. Kung gayon, pumunta ka bilang ang may bahay. Naalala ko, architectural design ang pinag-aralan mo. Sa gala bukas. Maraming kilalang arkitekto ang dadalo. Kabilang doon ang nakamamangha sa loob at labas ng bansa na sikat na architectural designer. Si Senior Sun. Talaga? Narinig ko. Si Senior Sun ay kumukuha ng huling disipulo. Kung makuha ko ang kanyang pagkilala, nagdesisyon na ako, pupunta ako. Sige. Hindi na ako magtatagal. Kailangan kong agad na ilabas ang magandang design proposal para makuha ang pagkilala ni Senior Sun. Kakaiba. Ang dati kong drawing, bakit nawawala? Wala nang oras. Kailangan kong agad na gumawa ng bago. Sa charity gala na ito, si Senior Sun ay dadalo rin pala. Pero itong mga akin, mukhang hindi talaga maganda. Miss Wen, mahal na mahal ka ni CEO Feng. Kahit hindi mo makuha ang pabor ni Senior Sun, wala namang problema. Ano ang alam mo? Kung makukuha ko ang pabor ni Senior Sun, si Mohan, ay siguradong kakaibang tingin ang ibibigay sa akin. Miss Wen, may paraan ako. Anong paraan? Ito ang kay Su Lily. Design sketch niya noong nag-a-apply siya. Pilit kong tinago. Siya pala ang gumuhit nito. Paano nangyari? Ngayon simula. Akin na ito.
Lily, huwag kang matulog dito. Hindi ka ba maayos? Hindi ako matutulog. Kailangan kong tapusin ang drawing. Sure. Hindi ko inasahan. Ang galing niya sa architectural design, mukhang. Hindi na kailangang batiin si Sanlao. Patay na patay. Wala nang oras. Sumakay ka sa kotse ko, Lily. Ang dati hindi ka naman pumupunta sa charity ball, Iyon ay dati. Ngayon, iba na. pero gusto kong pumunta mag-isa. O gusto mo? Buhatin pa kita? Ako. Mas mabuting wag na tayong pumasok ng magkasama. Uunahin ko na. Magtago ka muna sa isang lugar. Magtago? Napakasama ko ba tingnan? Hindi ganoon. Ano kung gayon? Bigyan mo ako ng dahilan. Kung hindi, hindi ka aalis. Ayokong maisip ni Lolo San na, dahil sa iyo, gusto kong bigyan ng sarili ko ng huling pagkakataon upang patunayan ang aking sarili. Pwede ba? Sige. Kung ganoon, halikan mo ako. Pagkatapos ay papayag ako. Hindi siguro. Hindi niya makikita. Mrs., hindi po ako nakakakita. Pwede ba? Pwede. Lahat ng gusto ng asawa ko. So Lily, bakit ka nandito? Ito ay ang charity gala ng Feng Group. Ikaw na isang intern na tinanggal. Anong karapatan mo para pumunta dito? Kaya ninyong pumunta. Bakit hindi ako pwede? Espesyal kaming inanyayahan ni Ji Feng. Kaya mo ba kaming pantayan? Nakakuha ka na naman ba ng mayamang lalaki tapos sumama ka lang dito? Tama na. Pinagpasensyahan na kita. Pero hindi ibig sabihin madali akong apihin. Bawat salita mo, lalaking ligaw, para kang may maduming puso na lahat ng nakikita ay madumi. Ikaw! Wag na. Wag na nating patulan ang talunang ito. May importante tayong lakad ngayon. Dumating na si Matandang Sun. Kung sino man ang maging disipulo ni Matandang Sun, tiyak na mapapansin ni Ji Feng. Naku, Matandang Sun, nandito na po pala kayo. Dito po kayo. Matandang Sun, dito po. Pasok po. Matandang Sun, bago magsimula ang salusalo, nais ko sanang ipakita sa inyo ang aking disenyo. Sige, titingnan ko. Mga Ginoo at Binibini. Ako, si Sundongbo, mahigit 14 taon nang nasa arkitektura. Ang disenyong ito, na may temang pagbabalik sa dinastiyang Tang, pinagsama ang klasiko at moderno, ito ang pinakamahusay na disenyo na nakita ko. Hindi, ang disenyong ito, paanong kapareho ng sa akin? Opo, Ginoong Sun. Na may simpleng palamuti ng solid wood red lines, mas maipapakita nito ang panunumbalik sa Tang Dynasty. Ang galing ni Binibining Wen, tunay na karapat-dapat na asawa ng CEO. Pagpasok sa tarangkahan, ang nakakaakit ng pansin ay ang buong inukit na pinto. Ang hitsura ay matatag at kahanga-hanga. May klasikong kagandahan. Ang loob ay praktikal at maganda. Sandali. Ang planong ito ay hindi mo disenyo. So Lily, ano ang sinasabi mo? Nakita ko mismo si Binibining Wen ang gumawa ng disenyo. Tingin ko, sadyang tinanggal ka sa trabaho at naghihiganti ka. Tama. Sino ba ang hindi nakakaalam ng galit mo kay Binibining Wen? Huwag mong sirain ang pangalan niya. Kung sinabi mong hindi, may ebidensya ka ba? Ito ang orihinal na draft. Tiyak na walang mali rito. Kahit anong sabihin niya, walang maniniwala sa kanya. Wens yan! Ito ang aking gawa. Ito ay pangongopya. So Lily, sinabi mong kinopya ang planong ito.
May ebidensya ka ba? Paano kung sabihin kong meron? Ano ang sinasabi mo, Lolo Sun? Ako ang orihinal na gumawa ng disenyo na ito. Maniwala ka sa akin. Maaaring patunayan ng aking mga kasamahan ito. Magaling. Ang disenyo na ito. Talagang maganda. Binibini. Sinabi mong ang disenyo na ito ay gawa mo. Anong ebidensya mo? Sulili, ito ang orihinal kong manuskrito. Hindi mo maaaring ilabas. Ang pangalawang orihinal na manuskrito, tama? Tama. Hindi ba't sinabi mong may ebidensya ka? Ipakita mo. Ipakita mo sa lahat. Wala naman siyang ebidensya. Sa tingin ko, inggit lang siya. Eksakto. Bagong graduate lang siya sa universidad. Isang mahirap na estudyante. Paano siya magkakaroon ng pera para makagawa ng ganito kagandang obra? Paano kung sabihin kong mayroon ako? Nawala ang paunang draft. Ito ang pangalawa kong draft. Akala ko pa naman kung anong ebidensya. Sasabihin ko pa sana na ikaw ang nangopya kay Binibining Wen. Tama. Siguradong patago niyang kinopya. Ang gawa ni Binibining Wen. Si Sulili nangahas manggopya sa akin? Hindi ko inaasahan. Na para lang makakuha ng atensyon. Wala ka na talagang kahihiyan. May tao ba dyan? Gwardya. Palabasin ninyo siya. Huwag niyang guluhin ang handaan. Lolo Sun, maniwala ka sa akin. Ito talaga ang disenyo ko. Tingnan mo nang mabuti. Ang bahagi ng disenyo ng pader. Sandali. Ang dalawang disenyo na ito ay tila pareho, ngunit batay sa disenyo ng dingding, mas na-optimize ang pangalawang disenyo. Bitawan mo ang batang babae. Binibini. Magpatuloy ka. Ang orihinal na plano, ang disenyo ng dingding ay hindi akma sa kabuuan, at ang mga ukit ay masyadong masalimuot. Ang maliit na detalyeng ito ay kahapon ko lang din natuklasan. Tama, eksakto. Ang pagpapasimple ng disenyo ng dingding ang pinakamahalagang bahagi. Naku! Binibini, meron kang malaking talento sa disenyo. Paano? Gusto mong maging huling estudyante ng matanda? Maraming salamat po sa inyo. Teka. Ginoong Sun, hindi po yata patas ang ginagawa ninyo. Ang disenyong ito ay akin. Pinahusay lang ni Sulaylay ang sa akin. Nagkataon lang na nagtagumpay siya. Oo nga, Ginoong San. Hindi ba kayo natatakot na maging katatawanan ng industriya kung tatanggapin ninyo ang isang plagyador bilang estudyante? Ano? Espesyal na inimbitahan ako ni Mohan. Sigurado ba kayong gusto ninyo akong galitin? Binibini, may iba ka pa bang ebidensya? Ako. Wala na akong iba. Ako ang ebidensya niya. Mohan. Hanmo. Dumating ka rin. Boss Feng, ang babaeng salawahan na to, inaapi-api ang asawa mo. Nandito si Boss Feng. Parang hindi mo naman kailangan magsalita. Si Sulili ang gumawa ng planong ito. Hindi kaya? Kaya ba talaga si Miss Wen ang nangopya? Hindi ba galing siya sa ibang bansa? Nangungopya pa rin ng iba? Hindi mangyayari yan? Wen Xian. Ganap na ipagbawal. Tapos na. Ipinagbawal ni Boss Feng. Wala nang kinabukasan sa buhay na to. Wala nang gagamit sa kanya. Mohan, hindi ko sinasadya. Patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Siya yon. Siya ang nagnakaw ng plano ni Sulili at ibinigay sa akin. Inosente ako. Boss Feng, ako, tinutulungan ko lang ang asawa mo. Kung ganoon, napakatanga mo. Itapon siya palabas ng Kyoto. Napakaswerte. Boss Feng, nagkamali ako. Ikaw naman. Hanmo, ako ang napiling manugang at magiging asawa mo. Talaga? Ganoon? Oo, kung ayaw mong maniwala, tanungin mo ang matandang ginang. Hanmo, totoo ang pagmamahal ko sa'yo. Hindi ko alam. Na magiging asawa kita? Pangulong Feng, pagbigyan mo na ako sa pagkakataong ito. Ngayon, walang sino man ang makapagliligtas sa'yo. Palabasin siya.
ang pinsalang dinanas ni Sulili, ibalik sa kanya ng 100 beses. Tara, Anong nangyayari? Hindi ba si Wen Shiyan ang misis ng Pangulo? Mukhang pinapahalagahan ni Pangulong Feng si Sulili ah. Ito? Kayong lahat, pakinggan ninyo ako. Eto, ang akin talagang lehitimong asawa. Kung sino man ang magtangkang muling saktan si Sulili sa hinaharap, ay makikipag-away sa akin at sa pamilya Feng. Naiintindihan ba? Alam na. Ganoon pala. GNeng, Feng, nais mo bang maging personal na disipulo ng matanda? Payag ka ba? Payag ako. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Bobo, asawa ko kita. Mahal ko, gabi na. Umuwi na tayo at matulog. Mukhang abala ka nitong mga nakaraang araw. Inaakay ako ni Ginang San sa isang proyekto nitong mga nakaraang araw. Kaya medyo abala nga. Oo nga, kaya wala ka ng oras para sa akin. Feng Mohan, ang childish mo naman. Pinagtatawanan mo ako. Hindi po. Anong nangyari? May masama ba sa pakiramdam mo? Nitong mga nakaraang araw, lagi akong nasusuka. Ayos lang. Wang Ma, tawagin ang doktor. Sir, parang si Ma'am Ai. Buntis. Buntis? Mr. Feng, congratulations. Pregnant. Twins. Alright, salamat sa pagod mo. You may go. Wife, narinig mo? May sarili na tayong mga anak. Mrs. Song, si Sulaylay ay buntis. Itong si Sulaylay, paano niya nagawang dungisan ang ating dugo ng Feng family? Hindi natin siya maaaring hayaan. Uuwi na ako agad sa bansa. Sabi ng doktor, bawal ang pakikipagtalik kapag buntis. Ganoon ba ako kadesperado? Oo. Aking masahihin ka. Saan mo masahehin? Baywang, binti, dibdib. Kailangan mo ba talaga akong masahehin? Sabi ng doktor, ang masahe ay makakatulong sa sanggol. Kung ganoon, pwede namang ang katulong. Hindi. Ang masahe ay nangangailangan ng propesyonal na pamamaraan. Kung ganoon, pwede naman siyang mag-aral. Aking mahal. Kaya ko rin namang gawin sa sarili ko. Aking mahal, humiga ka ng maayos. Sandali! Hawakan mo ito para hindi ka na nerbiyoso. Inabot sa akin ni Feng Mohan ang isang pink na manika. Bakit pakiramdam ko nagbago siya? Medyo masakit ang masahe, tiyaga lang. Aray, hindi pa tapos ang masahe? Hindi pa. Saan pa ang imamasahe? Sa dibdib. Hindi na ako magpapamasahe. Sige na, matatapos na rin. Ayoko. At bakit kailangan pang masahihin ang dibdib? Nagsisinungaling ba ang doktor na iyon? Sige, ikaw na lang ang magmasahe sa sarili mo. Sige.
Anong nangyari? Asawa ko, miss na kita at ang mga bata. Kalahating araw ka pa lang sa trabaho. Magtrabaho ka ng maayos, asawa ko. Sige, magtatrabaho ng husto para pagkakitaan kayo at ang mga anak. Sige na, ibaba ko na. Ginang, dumating ang biyena. Biana, Hindi mo kailangang matakot sa akin parang daga na nakakita ng pusa sa tuwing makikita mo ako. Umupo ka. Nabalitaan ko. Buntis ka? oo, sabi ng doktor, kambal daw. Kahit hindi kita gusto. Pero dahil buntis ka, wala akong magagawa kundi tanggapin ka. Hindi ko alam kung ang bata ay malusog o hindi. Ngayon, sumama ka sa akin sa ospital para magpa-check up. Hindi na kailangan. Naipa-check up na ni Mohan. Ako sa doktor. Ang mga sanggol ay malusog. Hindi ka pa rin ba naniniwala sa akin? Papahamak ko ba ang sarili kong apo? Hindi ganoon. Kung gayon, halika, pumunta tayo sa ospital. Tawag sa telepono ng pamilya ni Boss Feng. Boss Feng, dinala ng lola ang ginang sa ospital. Nag-aalala ako na may mangyari sa ginang. Delikado para sa ginang ang pumunta sa ospital. Ang pulong mamaya? Kanselahin. Masusunod. Mamaya, gamitin mo ang pampalaglag. Hindi stable ang posisyon ng bata ng ginang. Kailangan ng pampatibay ng pagbubuntis. Talaga? Oo nga, Lele. Para din ito sa sanggol. Sandali lang. Lola, tatawagan ko muna si Mohan. Maliit na haliparot. Ayaw mo talagang ipanganak ang anak ng pamilya ko? Karapat-dapat ka ba? Palalaglagin ko ang bastardo na ito ngayon. Sige. Ano ba? Bitawan mo ako. Huwag. Huwag kang lumaban. Huwag. Naghahanap ka na. Hanmo, nandito ka. Huwag kang matakot. Nandito ako. Ito ang iyong apo. Paano mo nagawa ang bagay na ito? Ano ngayon kung apo ko siya? Hindi ko papayagan. Napakasalan mo ang babaeng ito na hindi karapat-dapat. At hindi ko rin kikilalanin ang batang ito. Tama na. Ina. Ito ang huling beses na tatawagin kitang ganyan. Ano? Anong ibig mong sabihin? Para sa estrangherang ito, tatapusin mo ang relasyon natin bilang mag-ina? Hindi siya estranghera. Siya ang mahal ko, siya ang asawa ko, at ina ng anak ko. Nagpakahirap ako sa pagpapalaki sa iyo. Iniluwal at pinalaki ka ng mahigit 20 taon. Ngayon para sa babaeng ito, Ilabas ang matandang ginang. Hindi maaaring palampasin ang nangyari ngayon. Ibigay ang ebidensya sa mga kinauukulan. Masusunod. sige. Ituturing kong wala akong anak na tulad mo. Hanmo, patawad. Dahil sa akin ang lahat. Hindi mo kasalanan. Ako ang nagpahamak sa iyo at sa bata. Asawa ko. Sabihin mo, lalaki ba o babae? Hindi ko alam. Asawa ko, anong gusto mo? Lalaki o babae? Gusto ko. Ikaw. Asawa ko? Sabi ng doktor? Pwede na. Hindi pwede. Pwede.